At kung ang Diyos ay nasa kay Jesus Christ mismo, paano ibibigay yung kaharian sa Diyos? At sa susunod po na talata, 28, kung lahat ng bagay ay mapasuko sa Kanya, kung magkagay yung anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko sa Kanya, sa lahat yung Diyos, na mga bagay sa Kanya upang ang Diyos ay magiging lahat sa lahat. Yan po. Tanong ko po kung hindi nakikita yung literal yung Diyos, paano ibibigay ang kapahamalaan? At kung ang Diyos ay nasa Kanya, para lalabas, ibibigay na mismo sa sarili niya yung kaharian. Yung nakikita yung Diyos yung lahat. Akin kasi sa ang kanina, sige, sagutin ko na rin. Pero hindi sa akin dapat yun eh. Kasi ibang ang kalagayan ng ama sa kanang anak eh. Ang sa akin, kaya nga, mas sa akin yun, pabor sa akin yun, kasi meron talagang isusuko ang Panginoon, yung kaharian, doon sa kanyang ama. Kay Yehova, malino yun eh, na ibibigay niya. Kaya, hiwala niya, pag sinuko niya, tiyak makikita niya ang kanyang ama. Hindi naman pwede kung sa sarili niya mismo nandun na yun, sabi kanina sa nagdusog, o ibang view, na yung ama mismo nasa kanya na kung nakita mo ako, nakita mo na ang ama. Kaya, kung isusuko niya ang kanyang, nandun kay Kristo, lahat, isusuko niya sa kanyang sarili din, lalabas na ganun. Parang mawala yung walang kaayusan. Walang kaayusan yun. Kaya, parang sa akin yun. Si Brother Menan muna kasi siya yung another view. Brother Menan? Kailangan mag-iwi. Baka mahulog yan. Brother MRG, diba sabi ko kanina, ang Diyos huwag mong limitahan na nasa isang lugar lang. Yung kay Kristo, di ba si Kristo, nanahan yung Father sa Kanya. Yung substance o attributes ng Diyos, nasa Kanya. Ngayon, yung ganito ang sabi lang, yung Diyos, hindi siya nawala dun sa lugar niya. Ganun sa Spirit eh. Diba? Kaya nasa niya si Kristo ngayon. Nandun din siya sa 7 dimension. Kaya nasa yung Ama? Nasa Kanya rin. Kaya tanong mo, paano niya isusuko sa Ama? Sabi ko sa'yo, ito, yung anak, yung Ama, huwag ko sabihin na wala ang Diyos doon sa Kanyang lugar. Tapos na kay Kristo na. Hindi po ganun. So, hindi siya ganun. So, paano ibibigay o paano isusuko ni Kristo ang kaharian kung hindi makikita ang Diyos? Kailangan ba makita mo siya para isuko siya? Okay. So, not necessary nakikita ang Diyos para isuko ang kaharian. Ito ang sagot ko. Ang pagsuko ni Kristo yung otoridad. Yung authority niya sa lahat ng bagay, all power is given unto me. Matthew 28:18. Then in 1 Corinthians 15:23. Yun yung authority na ibibigay niya kasi magiging ang Diyos magko-condescend na doon sa tao. So yung sagot ko, yun lang po. Ang Diyos ay magko-condescend sa tao. Kaya not necessary, kailangan makita mo siya. Literally. Okay, so yun po yung Brother Archie sagot niya. Ito-turn over ng anak sa father ay yung kingdom, authority, and power. Yung pinipresent. So as is, hindi lang bago. Yung Diyos na pinaliwanag ni Brother Men kanina is over as a spirit in the whole universe. No? Ang nanahan lang dun sa anak ay certain spirit lang ng amawit covered with attributes. So ito turn over kasama yung attributes doon. Brother Francis? Shortcut mabilis ako. Si Jesus Christ, yung theophany ng Diyos Ama, di ba? Where Arch, tingin ka lang. So, hindi mo makikita ang Diyos maliban makita mo si Jesus Christ.
nung binasa mo sa Corinthians 15, then cometh the end, when he shall have delivered up. Sabi mo, hindi naman nakikita ang Diyos, paano niya i-deliver? So parang inisip mo, turn over sa reality, binabalik ko. Ganito yun. Since hindi nakikita ang Ama, Espiritu siya, saan siya sa anak, ang pag-surrender niya ng kaharian ganito. Kung mabuksan ng ni Sister Berna yung eternity to eternity na dulo, meron drawing si Brother Gan na hierarchy. Sa hierarchy na yan, nasa ibaba yung bride. Yan na, nakikita niyo na. Palakihin mo yung nasa dulo. Yan, ang ganda ng laki. So, malinaw na. Saan mo ito nakuha? Si Menan ba kumuha nito? Sino kumuha niya? Paano na? Okay. Nakita niyo yung sa taas, si Jesus Christ, at baba mo pa. Ito mga mortal to eh. Ito yung glorified bodies na magre-reign. Kahit sa eternal age, nagre-reign pa rin yan. Yung ano. Ngayon, yung drawing ni Brother Gan, pang-millennium yan. Pagdating sa eternal age na kasi ito eh. Hindi si Kristo exclusive na sa taas. Yung bride, dati pyramid, magiging cube. Iba hindi yan niraradyo mo dati. Ibig sabihin, magiging kabantay natin sa pagka-theophany si Kristo, kaya lalabas sa kanya, elder brother. Talata nga na we shall be like Christ. So yung time na yung buong city of God, which is New Jerusalem, ay maging theophany sa mga ordinaryong tao, yan yung time he shall have delivered up the kingdom to the Father. Hindi nakikita, pero ang napansin mo na lang, hindi lang si Kristo ang isang nakikita. It's the bride. Pangalawa to, Brother Archie, yung throne mawawala. Mawawala. Di ba may prophecy, he shall rule with a rod of iron? Sa millennium yan. After, sa eternal age, wala ng rod of iron. Kung ano yung gusto nyo gawin sa anak nyo ngayon, kusa, sige, amo, doon nyo lang pwede gawin. Sa millennium may konting ganun kasi wala masyadong masama. Pero ngayon, hindi nyo pwede gawin yan. Kakainin sila ng Diablo sa eskwelahan. So, yung rod of iron na nawala, yan din yung time ng turnover when he shall be delivered. Ang na-surrender yung rod, yung higpit. Yung dating, kumalat ka yung dating. From Jesus Christ to the bride, hindi lang yan. How about yung mga natural people? Outdwelling. May outdwelling sila katulad ni Adan. Wala na ang sin nature o yung serpent nature sa laman. Praise the Lord. So yung deity, no, extend na namin Christ, no, na he had a form of image of God in his character. Dating sa... So yun yung nasagot, Brother Francis. Okay, sino ba yung nag-raise ng kanina, si JP? Si JP kanina, di ba? O wala si JP. Nasaan si JP? O, sino yung follow-up? May follow-up question. Doon sa topic natin kanina, marami yung nag-present. Si Brother Padon, presented. Follow-up presentation. JP, nagtaas ka ng kamay, di ba? Ano yung gusto mong itanong? At sino yung gusto mong tanongin? Tanong ko lang po, Brother Rico Abuel. Tanong ko lang po, may nakakita na po ba kay Kristo o sa Diyos o literal mukhaan? Pwede niyo po bang ipaliwanag sa akin kung anong itsura ng Diyos? Pasaway. Ang bata eh. Literal kasi kailangan. Basa na. Basa sa... Hindi ako bas. Literal na sinabi. Sa Job
Gerald, chapter 19, or si Patrick. verse Father Patrick. 26, 27. Buksan niyo yung Job. Job, chapter 19, verse 26 and Chapter 19, verse 26. Sige tayo. 19, 26 and 27 pakibasa. Chapter 19, verse 26 and 27 ng Job. Job 19:26. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. 27. 27. Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another. Though my reins be consumed within me. 28. Wala na. Insan natin ha, 27. 27 na yun. 27. Nabasa ni 27, bro. 26. At pagkatapos na magiging ganito ang aking balat, ngayon may makita ko ang Diyos sa aking laman. O kaya rin paliwanag yung itsura. Tapos siyang makita ko sa sarili at mamasdan ng aking mata at hindi magiba ang aking puso ay mautunaw sa loob ko. Binabasa ko tinugay na may paa kasi. Meron eh. May paa ang Diyos eh. Wala ka namang wala. May paa, may kamay ang Diyos. Kasi, anyo, sabi niya kanina. Nakakala niyo kay Moises, tinakpan ang mukhang Moises ng kanyang kamay ng Diyos. May upuan May kamay. Pero hindi ko alam kung may tuhod. Yun lang. Pero, malinaw na ang Diyos may anyo. Kasi mismo sinabi sa binasa ko kanina, sa John 6:46, na hindi nyo nakita tayo lamang o narinig kami ang tinig, na hindi nyo nakita ang kanyang anyo. Sinabi may anyo eh. Ngayon, malinaw sa mga Biblia na may paa, lumalakad, may kamay, may mata. Hindi ko alam kung may tuhod. Kung may anyo yan. Hindi ko alam. Hindi ko talaga. Okay, so yun ang sagot niya, Brother JP. Nakita mo ba? Mahirap manghula. Nakita mo yung illustration niya? May paa daw, may kamay. Wala lang daw, hindi na sigurado. So yun ang sagot ni Brother dito. So talagang ayun ang kanyang revelasyon. Sino pa yung Sino pa yung gusto magtanong? Nakapili sa akin si Sister Linda eh. Sister Linda, Pabuena. Ay, nakatingin ka lang. Ano yung gusto mong itanong kanina? May bag-link na sigurado. Sino? Sino pa? Sa likod! Habang nagbigyan na kayo. Take note nyo, naman mahalaga. Yung take note nyo, kaya mahalaga naman yung take note. Parang ito may tatanong. Sa Tommy. Sa Tommy. Ang po sa kanya, yung Biblia ba niya, ang tanong ko po ay ganito po, ito po yung po. Sabi po niyo, ang Biblia ay original. Alin ba original? Hebrew o English? Yun lang po. So, the scripture of Yah, yun po yung hinahawak ko nyo, no? Yan po ay transliteration ng English. Ano ni Pastor Tommy, alin daw po ba ang original? Ay, hindi. Nakasunod. Sagutin ko ba? Sinasagot na. Tapos na yung, ayan, nagkaintindihan na sila niyan. May palo pa? Sige. Ang Yahuwah ba at saka Yahshua at saka Yahushua ay magkaiba. Yun lang po. Yan. Lalapitan nyo namin po. Kasi ayaw pumunta ni Brother Tony. Brother Oscar, pwede mo i-behalf mo Brother Tony. Masagot yung tinatanong ni. Parang at least pero naman tayo na. Ako po, aral ako kay Brother Tony. Ang Yahuwah
yan po ang original name ng creator natin. Wala pang mundo, Yahuwah na siya. Before the creation. Ngayon, yung tinatanong na Yahushua, ang ibig sabihin nun, Yahu, the Savior. Yun yung word. Yun yung word, yung Savior. At saka yung Yahushua will save. Yun din yung word will save. Kaya yung Yahu, pwede siyang tawagin na Yahushua, Yahushua. At yung name niya, nagmula sa creator na si Yahuwah. Yung word, yung Yahu, yun yung word na pinadala sa mundo na inihanda ng dwelling place in the flesh. At yung nagsasalita doon sa flesh, yun po si Yahuwah. Thank you po. Okay, malinaw yun. Malinaw. Pastor, malinaw na. Malinaw yung sinabi na eh. Next, sino po yung meron pang question dito sa tinalakay? So there, Lito, pwede yung tanong. Okay. Anong kulot sa lahat ng Bagyo? Doon sa... Kasi kung ang tanong ko dito sa Revelation chapter 5, malinaw doon na may lumblukan. Ngayon, kung yung ama at yung anak, kasi na rin yun, iisa lang sila. Ay sino yung nakaluk-luk doon? At mayroong kumuha, yung kordero. Sino yun? Pinatanong ko. Pagkakin na to. Ito. Pero, ikuha natin na tanong yung brother dito kasi maiiba yung... Ngayon, kung wala pang tatanong dyan, wala namang magtatanong doon sa presentation na ayun, si brother Renato nagtanong. Pag wala, i-entertain natin yung tanong na yun kasi iba yun eh. Dahil yun eh. Hindi yun ang topic natin eh. Bakit na iba yung topic? Oo. Paano at kailan mo makikita? Tanong ko po kay Brother dito. Yung bang point mo na you can see God is literal or spiritual revelation? Linawin ko lang mga kapatid ha. Yung pagiging makita natin ng Diyos, hindi, ang terminology kasi parang iba eh, literal eh. Literal. Kasi doon sa eternity, puro spiritual na yun. Puro spiritual na sa eternity. Kasi ang kalagayan natin, iba na kalagayan sa ngayon. Ito physical. Nakasulat, literal. Nakasulat, diba? Nakasulat naman kayo na, literal talaga yan. Nakikita ang Diyos, pagkamamalit sa puso kayo. At tinutukoy ko na makikita ang Diyos, spiritual ito. Sa eternity ka pa rin tagumpay ka. Ang tawag doon, spiritual pa rin. Kasi sa kalagayan, spiritual na. So, linawin lang natin na dito bago mga po. Para at least para sa mahirap doon sa mind ng yung ibig po sabihin spiritual. Kasi ngayon, nasa physical tayo, di ba? So, yung bang sinasabi ko spiritual as glorified body, yun yung isang katawang maluwalhati na nasa isang maluwalhati kalagayan. So, itong tao na nilikha ng Diyos na sa maluwalhati ay itutumpas din ba sa katulad ng Diyos na isang maluwalhati spiritual, di ba? Spirito kalagayan. Spirito? Ganito, kung paano ang kalagayan ng, kasi tayo ay tinatawag na immortal tayo eh. Tama ba? Mortal. Immortal. Ang kalagayan ito, immortal. Kagaya sa ating Panginoon Kristo. Yun ay may maluwalhati katawan. Yes. Yun ang kalagayan. Ngayon, nasabi niya kasi literal. Kapag kasi namin literal, nasulat. Literal yun eh, na makikita. At manino naman nabasa natin ngayon na makikita ang Diyos. Ngayon, doon tayo sa kung anong itsura. Yung nga kasi kung tinatanong mo, literal paano ibigyan mo na para makita natin ang lahat. Ano ba yung gusto mong ipakita sa eternity sa kalagayan ng Diyos na nakikita? Anong itsura? Ang kalagayan niya, kasi spiritual nga yan. Ngayon, ang kalagayan na makita siya, kung anong kanyang anyo, ay doon natin malalaman. Kasi ganito, kasampasyan ko yung mga anghel. Spirit being sila, di ba? Spirit being sila, kaya tayo pa nagkasala sila sa Pero, marahil lang na nagpupulong sila.
Ngayon, kung nagpupuri sila sa kanilang nakikita, parang wala sa ayos, hindi nakikita. Okay, kuha na mga kapatid. Yung sagot ni Brother Maynard kanina, yun na yung counterfeit mo, no? Yung ibatangan, yung counterfeit mo sa kanya, na sa kanya kasi makikita, sa totoo hindi makikita. Pero yung presentation ni Brother Maynard kanina, maliwanag yun sa address kay Brother Lito, na sinasabi niya ngayon, yung nakikitang Diyos, medyo graphical talaga. Ibig sabihin, may place na isang malaking place, tapos nandun siya, kasama ng mga anghel, hindi nakikita, at yung Diyos nandun, na nasa loob ng lugar na yun, Brother Lito, di ba? O, so maliwanag na yun, na ibig sabihin, parang katulad siya ng tao at mga anghel na nakikita. Kaya lang, yung itsura nga nyo, na sinasabi niya, something spiritual, na hindi katulad ngayon. Yun yung sinasabi niya. So, maliwanag na lang doon na nakikita natin sa sinasabi niya, aside doon sa nag-present ng iba, na ang Diyos kasi, hindi mo makita kasi, cover niya ang lahat eh. Hindi mo siya pwedeng paliitin sa loob ng isang geographical para makita mo. Yun yung kakaiba ng presentation kanina. Pero kay Brother Lito, mas malaki ang geographical kaysa sa Diyos. Kasi yung Diyos, nasa loob lamang nun para makita mo siya. Yun yung kay Brother Lito. So yun ang unawaan niya, mga kapatid. Ngayon, pwede tayo makipag-sharing sa kanya. Hindi naman tapos pa ito eh. Pwede natin ginawin sa kanya. Okay? So, sino pa yung may gusto tanong? Pastor Dani. Sino nagsabi na nasa loob ng Tanito na po si kapatid na po. Pwede po? Yan na po kayo? Mga kapatid, okay lang na enjoy tayo sa merienda, no? At iwasan lang po muna natin yung kanya-kanyang usapan. Amen. Focus lang po muna tayo. Okay lang po kung pinag-usapan niya, i-related sa sinasabi, pinag-usapan natin, okay lang yan. Pero huwag naman sana malakas. Focus lang po tayo dito sa nasa harapan po natin. So, with respect. Okay? So, Mr. Dani. I-address ko po yung aking tanong sa kapatid na Tony. Ang tanong ko po sa inyo, kapatid, dalawa ba po ang inyong paniniwala na ang Diyos nakikita at hindi? Magbabasa po ako. Hindi, magbabasa po ako. Kasi mas maganda ho yung nagbabasa eh. Kaysa sa Yahoo Canon or John 3. Paki-type po in John. John chapter 3. 3. 3, verse 3. 15. John 3:15. Sa King James, that whosoever believe in Him, kanino po? Sa Son, should not perish but have eternal life. So, believing lang yan sa Son, para ka magkaroon ng eternal life. Dito, that whoever believes in and regularly keep His covenant word, and who believes that Yahoo is in Yahuwah. Nasa loob po. Nasa loob po. Yahoo is in Yahuwah, the one who saves, will not perish but have eternal life. He was brought forth. Hindi po siya bigaten, but He was brought forth, ilinabas. He was sent by the Father, and bumalik ulit sa kanyang boso, sa Spirit. Ang sabi niya ng Father, ako yung Ya, ako yung O, ako yung A. Sa makatuwid po, Isa lang po. isa lang po Isa lang. Isa lang. yung Diyos Ama na yun, hindi nakikita. Hindi ko nakikita. Okay.
yung Diyos Ama na hindi ko nakikita, ito ba ho ay nasa inyo? Yung Diyos Ama. Kung ang anak ay nasa akin, pati ang ganyang salita, ang Father, ang Son, at ang Ruach ay nasa akin. The Ruach is in me because abiding in His Word. Gusto niyo po, babasahin ko ulit sa Romania. Tinatanong ko lang po, yung Ama na hindi nakikita sa inyo po. Ang Father at ang Son, we will dwell on you through His Ruach. Sa magkakaroon po, yung Son, yung Father, nasa inyo. Ano po ang katibayan na yung Father at yung Son ay nasa inyo? Ano po ang katibayan nyo? Last question na lang po. Last na po yan. Magbabasa po ako sa Romania 8. Chapter 8, verse 9. No? Eight, 9, and 10. 9, 10, and 14, 15. Nandiyan na po. O 8. Those who are in the flesh cannot please area of all creation. 9. But you are not in the flesh, but it is Ruach. It is so that His Ruach of Almighty loving Yah, that's the Father na yan, ano? Of all creation dwells in you. Yet if any man does not have Yahuwah's Ruach, the eternal King of the family in Yah, he is not His. Verse 10. If the eternal loving King Yahuwah is in you, the body is dead because of sin, but His Ruach is alive because of obedience to the Word. Yan po yung formula. Obedience to the Word sa 10 plus 2 covenant Word. Lastly na po, 14 and 15. For as many as are led by His Ruach of Almighty loving Yah, sa Father po ito, no? Of all creation, these are children of Elia of all creation. Makikita niyo sa 14, for as many as are led by His Ruach, His Spirit, of Almighty loving Yah, the Father, ano? Of all creation, these are children of Elia. Sila po yung children ng Son. So, 15. For you did not receive His Ruach of bondage again to fear, but you receive His Ruach of adoption. Ayan na po. By whom we cry, Abba, Father. Yan lang po ang makakatawag na po kayo sa Father if you are led by His Ruach to the 10 plus 2 covenant word. Salamat. So, okay, so... Anyone? Nick Carter. Brother Nick. Nick Carter. Nick Carter. Kanino yun? Tony? So, hindi po siya kasi 100%, so pinahintulutan lang po natin kasi iba po yung... So, siguro kung siya po yung maglala sa susunod na buke agenda po, pwede natin, kasi hindi po siya kasi ito, brother dito po. Okay, si... Wala na? Wala na, okay na. Okay, next agenda. Tapos tayo sa how and when can see God. Number 2, ito na yung sunod. Spoken word by reproduction. Okay, unang by, no? Spoken word reproduction. Spoken word reproduction. Sorry, mali. Kasi nasama na yung spoken word by reproduction. Eh. So ito, spoken word reproduction. Spoken word
reproduction. Di ba? Parang iba eh. From Chinese naman, di ba? Reproduction by spoken word. Reproduction by spoken word. Iba yung talks, no? O, yan naman na kayo eh. Bakit na tayo sa ating ano pinatutulat eh? Mayroong ibang view. Okay, Brother Dennis. It's yours. Ano yung ibig mong sabihin dyan? Praise the Lord. Hiningi ko po ang inyong attention lahat mga kapatid. Asahan ko talaga dyan is spoken word reproduction. Pero okay din naman yung reproduction.